Ang kaso ni dating Pangulong Duterte sa Dihig, alam nyo, hindi na lang to tungkol sa mga akusasyon. Isa na itong, kumbaga, mas salimuot na legal chess match. Kasi bago pa man umabot sa mismong paglilitis, yung tunay na laban, nangyayari nasa likod ng mga legal na manyobra. At sa pagsusuring ito, sisilipin natin kung ano ba talaga ang mga posibleng susunod na galao sa larong ito. Pero para maging malinaw lang tayo sa sinula pa lang ha, napakabigat ng nakataya dito. Ang mga kasong isinampa ng International Criminal Court laban kay Rodrigo Duterte ay nakasentro sa paratang ng malawakang pagpatay. Ito yung may kaugnayan sa kanyang war on drugs, so hindi talaga biro ang mga aligasyon. At dito na nga nagiging medyo kakaiba ang takbo ng usapan. Kasi sa kabila ng bigat ng akusasyon, ang pinakamainit na debate ngayon, hindi tungkol sa ebidensya, kundi sa kalusugan ni Duterte. Paano nangyayari yun? Paano ang usapin ng paglaya niya dahil sa kalusugan ang naging sentro ng lahat? Okay, so para maintindihan natin itong kasalukuyan chess match, kailangan nating balikan, no? Paano nga ba tayo napunta sa sitwasyong ito? Paano umabot si Duterte sa The Hague? Well, nag-umpisang lahat noong March nang maglabas ng arrest warrant ang ICC. Tapos, ilang araw lang ang lumipas, sumuko na si Duterte. Pagsapit ng June, diyan na ginawa ng depensa ang kanilang unang malaking tira. Humingil sila ng pansamantalang paglaya. Pero ang tunay na pasabog, dumating yan noong September, nang bigla silang naglabas ng isang medical report na nagsasabing may cognitive impairment daw si Duterte. Bawat hakbang na to, yan ang nagdala sa atin kung nasaan tayo ngayon. Sige, suriin natin ng mas malapitan yung unang malaking galaw na yan, yung hiling para sa kalayaan. Ito kumbaga ang opening move ng depensa sa laban na to. So para makumbinsi ang korte, naglatag ang depensa ng isang buong pakete ng mga pangako. Tiniyak nila na hindi raw siya tatakas, hindi hihingi ng asylum, at ito pa, sasagutin daw niya ang lahat ng gastos. Basically, ang sinasabi nila sa korte, huwag po kayong mag-alala, mapagkakatiwalaan siya. Pero syempre, sa bawat galaw ng depensa, may katapat na tugon ang prosekusyon. At para sa kanila, may isang pulang linya na hindi pwedeng tawirin. Ang sagot nila, isang malinaw at matunog na hindi. At dito na tayo nauli sa isang deadlock. Kasi sa isang banda, nag-aalok ng lahat ng posibleng garantiya ang depensa. Pero sa kabilang banda, para sa prosecution, hindi nababago ng mga pangako ang katotohanan. Nandiyan pa rin yung mga fundamental risks. Ang pagtutol ng prosecution umiikot sa tatlong malalaking takot. Una, yung flight risk. Paano kung hindi na siya bumalik para sa paglilitis, di ba? Pangalawa, interference. Paano kung gamitin niya ang kanyang impluensya para guluhin ang kaso o takutin ang mga testigo? At pangatlo, at ito yung pinakamalala, paano kung may mangyari pang mga bagong krimen? Para sa kanila, napakalaking sugal nito. At para mas bigyang diin pa yan, eto mismo ang sinabi ni Deputy Prosecutor Mami Niang. In short, para sa kanila, walang kaugnayan, irrelevant ang mga pangako ng depensa. Ang panganib ay panganib, period, tapos ang usapan. At nung akala ng lahat ay nasa deadlock na ang laban, biglang gumawa ng isang sorpresang galaw ang depensa. Isang hakbang na talagang nagpabago sa buong takbo ng laro at nagbukas to ng isang bagong tanong. Hindi na lang tungkol sa kalayaan niya, kundi tungkol sa kanyang kakayahan. Ang bagong alas ng depensa, isang medical report na bumagsak na parang bomba. Anong sabi? Kinukonfirma daw nito ang matagal ng hinala. Mayroon si Duterte na cognitive impairment, na direktang umaapekto sa kakayahan niyang maintindihan at humarap sa isang paglilitis. At dito yung tunay na sorpresa. Kasi kahit yung expert na itinalaga mismo ng ICC, sumang-ayon sa expert ng depensa sa isang napaka-critical na punto. Totoo raw, mayroong impairment. Okay, hindi man sila magkasundo kung ano ang sanhi o kung gaano ito kalala, pero yung mismong pagkakaroon nito, kinonpirma ng magkabilang panig. Ito na ngayon ang nagiging malaking tanong sa buong kaso. Ito ba ay isang lehitimong sakit o isang kalkuladong estratehiya? Kailangan nating suriin at himayin kung ano ba talaga ang maaaring nasa likod ng claim na ito. Ayun na nga, yan ang tanong na bumabalot sa buong kaso ngayon. Ito ba ay isang tunay na krisis sa kalusugan or isang napakagaling na legal na taktika para maantala o baka maiwasan pa ang paglilitis?
Ayon sa isang pagsusuri, may posibleng playbook na sinusunod ang depensa na nahati sa 3 akto. Una, delay, pabagalin ang proseso sa pamamagitan ng sandamakmak na dokumento at motions. Ikalawa, distract, lumikha ng mga political sideshow para ilihis ang atensyon ng lahat. At ang huli, at marahil pinakamahalaga, disguise, gamitin ng health card para baguhin ang kwento para gawing biktima ang isang akusado. Pero syempre, may simpleng tanong dyan ang prosekusyon. Paano raw siya naging unfit bigla-bigla kung sa nakalipas na 5 buwan ay kaya-kaya naman niyang mag-utos sa kanyang mga abogado na gumawa ng mga napakakomplikadong legal na hakbang? So para sa kanila, yung timing ng aligasyon nagtataas ng malaking pagdududa. So, sa gitna ng lahat ng ito, ng mga tira at ganding tira, saan na nga ba patungo? Ang pakiramdam, yung hustisya, tila nakabitin sa ere habang pinapanood natin itong legal chessboard. Sa huli, ito yung laban ng 2 magkaibang kwento. Sa isang sulok, nandoon ang depensa na nagsasabing may sakit si Duterte. Konfirmado yan, kaya hindi makatarungan na manatili siyang nakakulong. Sa kabilang sulok naman, ang prosekusyon at ang mga abogado ng biktima na naniniwalang taktika lang yan para takasan ang paglilitis. Ang desisyon ng korte, yan ang magpapasya kung aling kwento ang mananaig. At iiwan ko kayo sa tanong na ito para pagnilayan. Kapag ang mga legal na pamamaraan, na yung mga technicalities at procedure ang nagiging pangunahing palabas, sino na mga ba ang tunay na naghihintay para sa hustisya? Isang bagay na dapat nating isipin habang patuloy na gumugulong ang kasong ito.